Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, distansya ng mga barko ng China mula sa Zambales napapanatili ng Philippine Coast Guard. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. panauhing pandangal sa anibersaryo ng Bureau of Customs. Bilateral rights trade sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam, malaking tulong para mapatatag ang supply sa bansa. Pamamahagi ng fuel subsidy para sa mga PUVs, inaasahang makukumpleto ngayong second quarter ayon sa Transportation Department. At Vice President Sara Duterte makikipagpulong sa mga abogado kaugnay ng kinakaharap na impeachment case. Una po sa ating mga balita, sa harap ng patuloy na panghihimasok ng mga barko ng China sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, patuloy ang modernisasyon sa Philippine Coast Guard. Katunayan, ilang bagong kagamitan ang inaasahan darating sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Patrick De Jesus ng PTV Manila. Matapos na muling manindigan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagprotekta sa West Philippine Sea sa kabila ng limitadong kagamitan, sinabi ng Philippine Coast Guard na hindi sila matitinag sa pagbabantay. Kahapon, iginiit ng Pangulo na ipagpapatuloy lamang ng PCG at AFP ang kanilang mandato sa harap ng patuloy na agresibong hakbang ng mga barko ng China sa ating Exclusive Economic Zone. We don't have the means na paalisin. Hindi naman, buti kung meron tayong aircraft carrier na may kasamang destroyer, frigate at saka submarine na papupuntahin natin doon para matulak silang palayo. Wala naman tayong ganun. Kung sa palakihan at paramihan lang ng barko, malayo tayo sa China. Pero ang policy naman natin is that we will just continue to defend our territorial, our sovereign territory and our territorial rights in the EEZ. Ano bang mission ng Coast Guard? Ano bang mission ng Navy? To protect the territorial integrity of the Philippines. So that's what they will do. Kalakip naman ito ang patuloy na modernisasyon kung saan ilang mga bagong kagamitan ang inaasahang darating sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. This is the reason why President Bongbong Marcos last year approved the acquisition of 5 more 97 meters from Japan and 40 more vessels that will be coming from France as well. I think the silver lining of the statement is, again, to inform the Filipino people that we are committed in carrying out our patriotic duty in the West Philippine Sea. Kaugnay nito, patuloy ang pagbabantay ng barko ng PCG na BRP Teresa Magbanwa sa China Coast Guard Vessel 3304. Sa ngayon ay napapanatili ng PCG ang distansya ng naturang barko ng China ng 105 hanggang 150 nautical miles mula sa baybayin ng Zambales. Sa kabila ng matataas na alon na umaabot ng 3 hanggang 4 na metro, hindi nagpapatinag ang BRP Teresa Magbanwa kung saan ipinapaalam sa pamamagitan ng radio challenge ang iligal na pananatili ng mga barko ng China sa EEZ ng bansa na paglabag sa Philippine Maritime Zones Act, UNCLOS at 2016 Arbitral Award. 2 pang barko ang binabantayan, kabilang na ang The Monster Ship na nasa bisinidad ng Bajo de Masinloc. Samantala, bumwelta ang PCG sa pahayag ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta na walang West Philippine Sea. Binanggit na ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos noong nakaraang State of the Nation address. Ito ay hindi katang-isip lamang. Ito mga ganitong statement ng isang mambabatas na nag-a-aspire na maging senador ay nakapagbigay ng maling impormasyon sa ating mga kababayang Pilipino. Our transparency efforts that we're doing under this administration is
for us to provide correct information sa ating mga kababayan para magkaisa tayo para tindigan ang laban natin sa West Philippine Sea. Taong 2012 nang opisyal na ginamit ng pamahalaan ang terminong West Philippine Sea sa ilalim ng isang administrative order na nilagdaan ng yumaong si dating Pangulong Noynoy Aquino. Sakop lamang ang bahagi ng ating EEZ sa South China Sea. Napagtibay naman ito ng Philippine Maritime Zones Act na pinirmahan ni Pangulong Marcos Jr. noong nakaraang taon. Mula sa People's Television Network, Patrick De Jesus para sa Balita Pambansa. Nag-courtesy call sa Malacanang ang Presidente at Chief Executive Officer ng Mitsubishi Motors Corporation. Plano kasi nilang magtayo ng 7 bilyong piso na halaga ng negosyo sa Pilipinas sa susunod na 5 taon, kasama na ang paglikha ng mga trabaho. Sa pagharap kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., isa-isang nilatag ni MMC CEO Takao Kato ang investment plan ng kanilang kumpanya. Kasama sa expansion plan ng Mitsubishi Motors ang paggawa ng mga bagong kotse sa Laguna. Natuwa naman ang Pangulo at sinabing mahalaga sa Pilipinas ang itatayong negosyo ng Mitsubishi. Bago nagtapos ang pulong, masayang sinabi ni Kato na napili nilang mag-invest sa Pilipinas dahil matatag ang ekonomiya nito. Malaking tulong ang bilateral rice trade ng Pilipinas at Vietnam para sa matatag na supply ng bigas ng bansa. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Bea Gaza de Guzman. Nananatiling masigla ang bilateral rice trade sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam. Ito ang iniulat ni Philippine Ambassador to Vietnam, Maynardo Montealegre, sa panayam sa Radyo Pilipinas World Service. Malaking bahagi ng ating trade ang tinatawag natin na pag-import ng rice dito sa Vietnam. Sa puntong ito, mahigit na 90% ng ating rice needs ay nanggagaling dito sa Vietnam. Isa ang Vietnam sa pinakamalaking source ng Pilipinas pagdating sa bigas na malaking tulong sa supply ng bansa. Sa datos ng pamahalaan, sa unang 5 buwan ng taong 2023, nag-angkat ang Pilipinas ng 1.5 milyong tonelada ng bigas mula sa Vietnam, katumbas ng $772.4 million o 42.3% ng kabuoang rice export ng Vietnam sa naturang period. Ngayong linggo, nagdeklara ang Department of Agriculture ng Food Security Emergency para mapababa ang presyo ng bigas sa merkado. Sa ilalim ng deklarasyon, pinahihintulutan ng National Food Authority na maglabas ng buffer stocks ng bigas para makatulong sa milyon-milyong Pilipino alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa PBS Radyo Pilipinas, Bea Gaza de Guzman para sa Balitang Pambansa. Mas marami pang residente ang makikinabang sa libreng gamot na handog ng Butika ng Bayan sa Davao City. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Sheila Lisondra ng Radyo Pilipinas, Davao. 6 pang butika ng bayan ang target na buksan ng lokal na pamahalaan ng Davao. Layunin nito na magkaroon ng sariling butika ang lahat ng 18 district health offices sa lungsod. Ang mga ganitong hakbang, isa sa mga pinagsusumikapan ng pamahalaan para matulungan ang mga mahihirap nating kababayan. Libreng gamot ang handog ng butika ng bayan para sa mga pasyente. Alam ko sa silingan. Hindi ko mag-ano lang. Dagan kayong salamat. Katabag ko sa kuha. Yatagan ko. Sa oras na may sakatuparan ang planong dagdag na butika ng bayan, aasahan na marami pang mga residente ang makikinabang sa naturang programa. Nitong 2024 nga, umabot sa mahigit 1 milyon ang nabigyan ng libreng gamot at bitamina. Aduna kita'y butika ng bayan, kung asa ka mo, pwede makawin o libreng tambal. Para makawin ka mo libreng tambal, kinahanglan ma-present ka mo og updated na reseta, ID sa pasyente o kung dili ang pasyente mag-claim, ID sa mag-claim nga kapamilya. Patuloy naman na hinihikayat ang mga Davaoenyo na samantalahin ang nasabing programa. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, Sheila Lisondra para sa Balitang Pambansa. Target ng Transportation Department na makumpleto sa ikalawang bahagi ng 2025 ang rollout ng fuel subsidy para sa drivers at operators ng pampublikong sasakyan. Mahigit sa 1 milyong drivers at operators ng pampublikong sasakyan, maging tricycle at delivery drivers ang makatatanggap ng fuel subsidy.
Ang modern public utility jeepney at modern UV Express ay makatatanggap ng tig 10,500 pesos na fuel subsidy. Tig 5,000 naman ng drivers ng traditional jeepneys, traditional UV Express, minibuses, public utility buses at PhilCabs. Samantala may fuel subsidy rin na tig 4,500 piso ang tourist transport services, shuttle services, school transport, TNVS at taxi. 1,100 piso ang nakalaan para sa tricycle drivers habang 2,500 pesos ang sa delivery riders. Para kay Aling Noning, ang kanilang sakahan ay parte na ng kanyang buhay dahil simula pa noong 1986, dito na niya naigugol ang kanyang hanap buhay sa pagsasaka at ito ang naging instrumento para sa kanya na mapagtapos nila ang kanilang 4 na anak. Siya ay isang ginang na mula sa bayan ng Lux, Gutalak sa probinsya ng Zamboanga del Norte. Dako kay gikatabang namo ning Agrarian Reform Program, panghatagan mi og mga seedlings. Dako kay to gikatabang namo kay gani kadtong mga gamay kaayong mga butang nakapahuman gud may sa among mga anak kay amo manggitikan ning maong luna. Gi naman pud namong tanom og lubi. Mao ning makita niyo karon nga kalubin-an na gyud ni. Karon 70 anyos nako. 38 nako katuig nga gauma. Mahigit 8,000 titulo at mahigit 12,000 ektarya na rin ang naipahagi sa ating mga magsasaka sa rehiyon ng Zamboanga simula ng nanungkulan si Pangulong Marcos. Mahigit 4,000 benepisyaryo rin ang nakatanggap ng kanilang mga titulo noong araw na ito. Ito ay sumasaklaw sa mahigit 7,000 ektarya. Ug karon dako kay kong pasalamat sa atong sekretary sa DAR ug labi na gyud sa atong mahal nga pangulo pagsuporta niya para sa kabuhian namong mga magbabaon. Sinimulan na ng Land Transportation Office ang pamamahagi ng bagong plaka para sa mga tricycle sa Marikina. Mahigit sa 1,200 na naipamahagi ng plaka mula sa target na 6,000 rehistradong tricycle sa lungsod ng Marikina. Layunin nitong palitan ng pribadong plaka na kasalukuyang ginagamit ng mga tricycle drivers sa pamamasada. Gagawin din ang pamamahagi ng mga plaka para sa mga tricycle sa iba pang bahagi ng bansa. Itinanggi ng Transportation Department na tatanggalin na ang EDSA busway na inilaan para sa libo-libong commuters araw-araw. Sa halip, pagagandahin pa at aayusin ang operasyon ng EDSA busway sa pamamagitan ng privatization ng kanilang operasyon. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, natalakay nila ito kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng pag-usapan ng Comprehensive Traffic Management Plan. Kinontra din ni Bautista ang mga nagsasabing hindi na kailangan ng dedicated lane para sa mga bus dahil meron ng MRT-3. Nilinaw ni Bautista na malaki ang pagkakaiba ng MRT-3 sa EDSA busway dahil mula lamang sa North Avenue ang MRT habang mula Caloocan hanggang Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ang EDSA busway. Samantala, nagbigay ng pahayag si Vice President Sara Duterte tungkol sa impeachment laban sa kanya. Pinaghahandaan na ng kanyang legal team ang magiging hakbang nila kaugnay sa naging desisyon ng mababang kapulungan. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Christian Bascones ng PTV Manila. Ipinauubaya na ni House Speaker Martin Romualdez sa Senado kung kailan nila sisimulan ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang panayam, iginiit ng House Leader na hindi nila minamadali ang mga senador ukol dito. Nitong Miyerkules sa botong 215, tuluyan ng inimpeach ng Kamara ang Vice Presidente. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, 25 kongresista pa ang nais humabol sa paglagda sa impeachment complaint. Kung papayagan ng Senate Impeachment Court ang pagdagdag ng lagda, aabot sa 240 kongresista ang kabuuang bilang ng mga sumuporta sa complaint mula sa Kamara. Yung impeachment, sir, minamadali ba niyo ba yung Senado to conduct the hearing? No, it's up to them. Wala kayong salamat po. It's up to them. We leave it up to their sound discretion. Samantala, sinagot naman ni Akbayan Party List Representative Percy Santana ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na sana'y iligtas ng Diyos ang bansa matapos siyang ma-impeach ng Kamara. God save the Philippines. Yes, we agree. God save the Philippines mula sa mga Duterte, lalong-lalo na kay VP Sara Duterte. At mangilabot naman si VP Sara sa pagsasabi ng God save the Philippines, ilang beses nga na hindi niya na-save
ang DepEd mula sa corruption. Hindi nga niya na-save ang confidential at intelligence funds mula sa iba't ibang anomalya. Hindi nga niya na-save ang mga mangingisda sa West Philippine Sea. So, wala siyang karapatang magsabi at mag-invoke ng God Save the Philippines. Dahil sa madaming pagkakataon, she failed to save the Philippines. Ayon kay Sindana, imbes na humiling sa Diyos, dapat ay magpaliwanag muna si VP Sara ukol sa mabibigat na issue laban sa kanya. Gusto kong sabihin kay VP Sara, hindi ito usapin ng jowaan. Usapin ito ng public accountability at pananagutan. Yung kanyang statement na sinabi niya mas masakit maiwanan ng jowa kaysa ma-impeach, ipinapakita nun kung gaano kababa ang kanyang regard o pagtingin sa public service. Kung gaano hindi niya pinapahalagahan ang mandato ng taong bayan. Ang grupong Young Guns, binatikos din ang umano'y pagmamaliit ng Vice Presidente sa impeachment. Hindi nila nagustuhan ang umano'y pag-iwas ni VP Sara sa pagsagot sa matitinding akusasyon laban sa kanya. Giit pa ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, tila nabubuhay sa ibang dimensyon ang Vice Presidente. Mariinding pinuna ng Makabayan Bloc ang manoy hindi maayos na pagsagot ni VP Sara sa mahalagang usapin na ito. Ayon kay Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers, may basehan at walang kapalit na anumang halaga ang naging pagsuporta nila sa pag-impeach kay Vice President Duterte. Halos 80% ng Kamara ang sumang-ayon dito, kaya't sumasalamin talaga ito sa boses ng taong bayan. Nagkaroon po ng consultation ng mga political parties, no? Sila po ay nabigyan ng kopya nitong complaint na ito, pinag-aralan, inanalyze po nila at pumirma po ang ibang mga membro na sumang-ayon po dito. At wala hong kapalit dito. Ito ang issue po dito ay transparency, accountability, at saka rule of law, no? Yun ang ating dito. Kailangan magkaroon din tayo ng ng paninindigan na magkaroon ng hustisya. Samantala, sa isang press conference ngayong araw, una nang sinabi ni Vice President Sara Duterte na pinaghahandaan ng kanyang legal counsel ang impeachment case laban sa kanya. We've already started preparing the moment Franz Castro announced the impeachment plan, which was November of 2023. So November of 2023, there were already lawyers doing their work for the impeachment. So we leave it to the lawyers. Ngayong araw din nakipagpulong si Duterte sa kanyang legal team. Matatandaang mayroong 215 mga kongresista sa Kamara ang pumirma upang mapatalsik siya sa pwesto, habang nakasalalay naman sa Senado ang maging resulta ng impeachment proceedings. At nang tanungin si Duterte sa kahihinatnan ng proseso ng impeachment sa Senado. Well, that is their prerogative as a body, no? So we have to respect the Senate kung ano yung desisyon nila dahil sila yung mga nandoon sa loob. We haven't talked. I have not talked to my friends in the Senate. Sinabi rin ng Vice Presidente na wala siyang plano na magbitiw sa pwesto hanggat walang desisyon ang Senado. Mula sa PTV, Christian Bascones, Balitang Pambansa. Samantala, may reaksyon naman ng ilang mambabatas kaugnay sa naging tugon ng pangalawang Pangulo tungkol sa impeachment proceedings sa Kongreso. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Mela Lesmoras ng PTV Manila. God save the Philippines. Yes, we agree. God save the Philippines mula sa mga Duterte, lalong-lalo na kay VP Sara Duterte. At mangilabot naman si VP Sara sa pagsasabi ng God save the Philippines, ilang beses nga na hindi niya na-save ang DepEd mula sa corruption. Hindi nga niya na-save ang confidential at intelligence funds mula sa iba't ibang anomalya. Hindi nga niya na-save ang mga mangingisda sa West Philippine Sea. So, wala siyang karapatang magsabi at mag-invoke ng God Save the Philippines. Dahil sa madaming pagkakataon, she failed to save the Philippines. Ito ang naging tugon ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na sana'y iligtas ng Diyos ang bansa matapos siyang ma-impeach ng Kamara. Ayon kay Sendanya, imbes na humiling sa Diyos, dapat ay magpaliwanag muna si VP Sara ukol sa mabibigat na isyong ibinabato sa kanya. May hirit din ang mambabatas ukol sa banat ni VP Sara na mas masakit pa umanong maiwan ng partner kaysa sa impeachment.
Gusto kong sabihin kay VP Sara, hindi ito usapin ng jowaan. Usapin ito ng public accountability at pananagutan. Yung kanyang statement na sinabi niya mas masakit maiwanan ng jowa kaysa ma-impeach, ipinapakita nun kung gaano kababa ang kanyang regard o pagtingin sa public service. Kung gaano hindi niya pinapahalagahan ang mandato ng taong bayan. Ang grupong Young Guns binatikos din ang umunoy pang mamaliit ng Vice Presidente sa impeachment. Hindi nila nagustuhan ang umunoy pag-iwas ni VP Sara sa pagsagot sa matitinding akusasyon laban sa kanya. Gate pa ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, tila nabubuhay sa ibang dimensyon ang Vice Presidente. Mariinding pinuna ng Makabayan Black ang umunoy hindi maayos na pagsagot ni VP Sara sa mahalagang usapin. Ayon kay Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers, may basihan at walang kapalit na anumang halaga ang naging pagsuporta nila sa pag-impeach kay Vice President Duterte. Halos 80% ng Kamara ang sumang-ayon dito, kaya't sumasalamin talaga anya ito ng boses ng taong bayan. Nagkaroon po ng consultation ng mga political parties, no? Sila po ay nabigyan ng kopya nitong complaint na ito, pinag-aralan, inanalyze po nila at pumirma po ang ibang mga membro na sumang-ayon po dito. At wala hong kapalit dito. Ito ang issue po dito ay transparency, accountability, at saka rule of law, no? Yun ang ating dito. Kailangan magkaroon din tayo ng ng paninindigan na magkaroon ng hustisya. Sa gitna naman ng mga issue ukol sa impeachment, sinabi ng mga kongresista na tuloy-tuloy pa rin ang kanilang magiging pagdinig hinggil sa iba pang usapin kahit naka-session break. Mula sa PTV, Melalas Moras para sa Balitang Pambansa. Ipinagmamalaki ng Philippine National Railways ang kanilang mga tagumpay nitong 2024. Kabilang narito ang pagbubukas ng Lucena-Calamba Line na ngayon ay mas maluwag, air-conditioned at mas maginhawa para sa mga pasahero. Sa programang Bagong Pilipinas Ngayon, ibinahagi rin ng PNR ang planong pagandahin pa ang kanilang serbisyo ngayong 2025, gaya ng matagumpay na paglilipat ng mga lumang infrastruktura mula sa Metro Manila patungong South Operations sa Laguna, Quezon at Kabikulan. 3 turay rin ang kanilang natapos sa boundary ng Laguna at Quezon. Patuloy ang pagtatayo ng railway connections. Sa 2025, tututukan ng PNR ang pagdadagdag ng tren sa South Operations, rehabilitasyon ng riles sa Quezon at pagpapahusay ng railway crossings gamit ang signaling system. Samantala, nasa 76% completion na ang NSCR Segment 1, 0 ang Manila to Malolos at inaasahang magiging operational ito sa 2027 o 2028. Ang isang unang ma-accomplish ay magkaroon po tayo ng reliable, safe na infrastructure ng ating PNR. Safe hindi lang po sa mananakay natin, ganun din po kung saan nag-ooperate. O anumang paraan na magagawa ng PNR, improving our non-rail side para po makapagbigay po ng mas mababang pasahe pa rin sa pamasahe sa ating mga mananakay. Yun po ang mga vision po natin gagawin. Tampok ang bagong helium-free MRI machine ng Ilocos Training and Regional Medical Center sa pagdiriwang ng pagamutan ng kanilang ika-80 anibersaryo kamakailan. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Karen Grace Carbonell ng PIA Ilocos Norte. Ang Ilocos Training and Regional Medical Center o ITRMC sa lungsod ng San Fernando City, La Union, ang kauna-unahang ospital ng gobyerno sa bansa na nakakuha ng helium-free magnetic resonance imaging machine. Ang ITRMC din ang kauna-unahang medical facility na mayroong helium-free scanner sa Northern Luzon. Ayon kay Dr. Unity Cortez, hepe ng ITRMC Medical Services, ang nasabing MRI machine na nagkakahalaga ng 110 million pesos ay nabili gamit ang PhilHealth reimbursements ng ospital. Ani Cortez, ang 1.5 Tesla MRI ay isang makabagong teknolohiya na gumagamit ng Blue Seal technology, isang full artificial intelligence imaging system. Mas pinalakas kumpara sa tradisyonal na MRI, ito ay makakatulong para makadetect ng mas maraming karamdaman na maaaring maagapan sa pamamagitan ng pagbibigay ng agarang atensyong medikal. MRI being a superior diagnostic imaging modality will support our
vision in our Center for Tertiary and Specialized Care to become a premier medical center by engaging into technologies that will give us early recognition of so many diseases. Dagdag pa ni Cortez ay ligtas din itong gamitin para sa mga buntis at makakasuri ng congenital anomaly. Ang naging opisyal na paglulunsad ng helium-free MRI machine ay tampok sa naging pagbubukas ng selebrasyon ng ika-8 dekadang anibersaryo ng pagamutan kamakailan. Mula sa PIA Vision 1, Karen Cabanayan Carbonell para sa Balitang Pambansa. Tutulong na ang mga residente ng San Pedro City, Laguna sa paglilinis sa oil spill sa lungsod sa pamamagitan ng Cash at Food for Work program. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Chris Hedrida ng Philippine Information Agency, Calabarzon. Magdadalawang linggo matapos ang sunog na tumupok sa ilang pabrika sa Barangay San Antonio, San Pedro City, Laguna na nagresulta sa oil spill, puspusan ang cleanup operation ng LGU katuwang ang Philippine Coast Guard, Bantay Lawa at iba pang ahensya ng pamahalaan sa San Isidro River. Mula noong January 26, umabot na sa 246,000 litro ng langis ang narecover. Ngayon ay 500 metro na lamang ng ilog ang nananatiling apektado ng oil spill. Para mas mapabilis ang cleanup, nag-aalok na ang San Pedro LGU ng Cash and Food for Work program para mahikayat ang ilang residente na tumulong sa operasyon. We will hire applicants na gustong makatulong sa amin dito sa clearing operations dito sa oil spill. And then they will receive around 500 per day. May additional augmentation ng team for clearing operations. It will help our objective na mas mapabilis yung pag-clear nitong San Isidro River. Sa ngayon ay kontrolado at hindi na inaasahang kakalat pa ang oil spill sa Laguna de Bay, ngunit nakikitang hadlang ang basura para tuluyang maialis ang langis sa ilog. Hinihingi po namin ang inyong pagkakaisa po dito sa cleanup drive natin kasi po ito ay para sa inyo, para sa atin, para po ibalik po natin yung ilog. At sana po, iwasan po natin magtapon ng basura. Siniguro ng PCG at LGU na 24/7 ang ginagawang cleanup operation sa oil spill area. Target na maialis ang langis sa ilog sa loob ng 2 hanggang 3 linggo. Mula sa PIA Calabarzon, Chris Hedrida, Balitang Pambansa. Tuloy-tuloy ang pagtulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga apektado ng shear line sa Bicol Region. Ayon sa ahensya, may mahigit sa 13 milyong pisong livelihood grants sa ilang bayan ng Camarines Norte ang nakalaan para makapagbukas ng maliit na negosyo ang mga benepisyaryo. Bukod sa kapital, tutulong at imomonitor din ng DSWD ang progreso ng bawat benepisyaryo sa kanilang itatayong negosyo. Samantala, nakatanggap ng 6,000 family food packs ang Camarines Sur at Camarines Norte mula sa DSWD. Malaking tulong sa mga estudyante ang libreng special guided tour ng National Museum sa Bicol ngayong ipinagdiriwang ang Kagsawa Festival. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Albay. Hindi lang libreng entrance fee ang handog ng National Museum Bicol sa mga bisita nito, kundi may special guided tour pa. Bahagi yan ng kasunduan sa pagitan ng museo at Daraga Municipal Tourism Office kaugnay ng pagdiriwang ng Kagsawa Festival. Kaya naman ang mga estudyanteng bumisita rito, maraming natutuhan hindi lamang sa mga nakaraang aktibidad ng Bulkang Mayon, kundi sa ilan pang aktibong bulkan na matatagpuan sa rehiyon. Ang isa sa mga natutunan ko, kailan nag-erupt ang Bulkang Mayon? 1814, and also kung ilan yung volcanoes here sa Bicol. Ang mga natutunan po namin, especially ko dito sa special guided tour, is yung maraming volcanoes dito sa Bicol region na hindi ko alam. Ilan lamang sina Justin at Cedric sa mga inaasahan ng pamunuan ng Museo at Daraga LGU na makakatulong sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon patungkol sa Bulkang Mayon, gaya ng mga historical events at mga volcanic hazards na maaari nilang ibahagi sa kani-kanilang mga komunidad. Kaya naman, ang National Museum hinihikayat ang publiko na makipag-ugnayan sa kanila para sa isasagawang special guided tour. Bukas ang National Museum Bicol araw-araw mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, Paul Lapin para sa Balitang Pambansa.
At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako naman po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.